Kabanata 5061. Ang espada ay mabilis na lumapit kay Haring Marcy Ice. Nang malapit na siyang hampasin ng espada, nagsimula itong gumuho mula sa dulo sa ilalim ng impluwensya ng kanyang divine martial art. Nanatiling nakatutok ang mata ni James sa malayong labanan. Kahit na ang resulta ng matinding at nakakatakot na labanan ay naganap sa kanyang harapan, wala itong epekto sa kanya. Sa labanang ito, nasaksihan niya ang parehong ultimate curse magic at ang divine martial art na dinadala sa kanilang tuktok. Boom! Isa pang sagupaan ang naganap. Napaatras si Haring Marcy Ice at umubo ng dugo. Ang espasyo ay gumuho sa paligid niya habang ang kanyang katawan ay umatras, at maraming mga inscription ang patuloy na nakakaapekto sa kanya. Sa ilalim ng mapanirang kapangyarihan ng curse inscriptions na ito, hindi niya napigilan, kahit na nailabas na niya ang final rank ng Divine Martial Art at nagtataglay ng matinding lakas. Nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa kanyang laman. Sa puntong ito, nagpakita siya ng mga palatandaan ng pagkatalo. Si Haring Marcy Ice ay medyo mahina pa rin. Hanggang sa puntong ito ng labanan, may napansin si James. Kung hindi nagtataglay ng signature cultivation method si Haring Marcy Ice, malamang na manalo si Taran sa laban na ito. Tulad ng inakala ni James na nanalo si Taran, nagbago ang aura at kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Ang kanyang magulong hininga at ligaw na lakas ay parehong naging matatag. Unti-unting bumalik sa normal ang mapupulang dugo niyang mga mata. Tumayo si James. Ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha habang pinagmamasdan ang pagbabago ni Haring Marcy Ice. Ikaw. Napalitan din ng pagkagulat ang mukha ni Taran mula sa kalmado. Hehe, humalaklak si Haring Marcy Ice. Taranzak, maraming salamat. Hindi ko pa ganap na nailabas ang pinakamataas na ranggo ng Divine Martial Art. Makokontrol ko lang ang Ultimate Martial Path Power sa pamamagitan ng pagbaligtad ng aking blood energy at lakas. Hindi ko rin nalampasan ang 15th rank ng Marcy Ice Path. Matagal na ang nakalipas, alam kong kailangan ko ng labanan para maabot ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path at maperpekto ang aking Divine Martial Art, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Namula ang mukha ni Taran habang sumagot, ginamit mo ba ako para sa pagsasanay para makalusot sa ranggo? Sa sandaling ito, mukhang relaxed si Haring Marcy Ice. Binuksan niya ang kanyang mga braso, pinalabas ang pinakamataas na kapangyarihan ng martial path sa buong katawan niya. Ngayon, hayaan mo akong makaharap ang curse magic mo. Dati, binigay ni Haring Marcy Ice ang lahat, ngunit hindi niya nakayanan ang curse magic. Ngayon ay confident na siya. Ayokong magpatuloy sa pakikipaglaban, sabi ni Taran, pinawi ang sariling aura. Ang pagpapatuloy ng labanan na ito ay magpapahirap sa pagtukoy ng isang mananalo. Pagkatapos ng labanan, naunawaan ni Taran ang lakas ni Haring Marcy Ice. Hindi na perpekto ang Divine Martial Art ni Haring Marcy Ice, at naniniwala si Taran na kaya niyang talunin, o papatayin si Haring Marcy Ice. Gayunpaman, sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path, si Haring Marcy Ice, na may perpektong martial path, ay napakalakas, at ang pagtukoy ng mananalo ay mangangailangan ng labanan hanggang sa kamatayan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Taran ang kanyang perpektong curse magic. Hindi pa niya nagamit ang Ultimate Curse Magic noong napapalibutan siya ng 12-dosenang powerhouse sa Chaos Arena. Sa unang pagkakataon, hindi niya natalo si King Marcy Ice gamit ang Ultimate Curse Magic ngunit sa halip ay tinulungan niya si King Marcy Ice na makalusot sa ranggo. Ayaw lumaban ni Taran, at hindi nagpumilit si Haring Marcy Ice. Ang kanyang pangunahing layunin sa paglabas sa oras na ito ay nakamit na, at ang pagkakaroon ng titulong, Endless First, ay hindi mahalaga sa kanya. Ang kanyang pagnanais at pagtugi sa martial path ang dahilan kung bakit hinamon niya ang mga powerhouse mula sa iba't ibang paksayon. Sa kasamaang palad, ang iba pang ilang Chaos Completer rank powerhouses ay masyadong mahina para gawin siyang todo out. Maaaring ito ang pinakamahusay na resulta ng labanan. Napangiti si James. Kabanata 5062. Ang epikong labanan ay natapos, at sa labanang ito, walang malinaw na nagwagi. Kung ang isa ay pipiliin, ito ay si Haring Marcy Ice,
dahil sinamantala niya ang pagkakataon sa labanang ito upang maabot ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path at ganap na makabisado ang Divine Martial Art. Si Taran ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, pinapanood si Haring Marcy Ice sa katahimikan. Hindi siya umimik. Tila dahan-daang gumagalaw ang kanyang katawan habang siya ay inaanod palayo sa kawalan. Gayunpaman, nawala na siya sa oras na ang malalayong buhay na nilalang ay nanimbalik ang kanilang pakiramdam. Itago ang card ng imbitasyon para sa Orstellan Convention, sabi ni Haring Marcy Ice habang nag-conjure siya ng isang invitation card, at nawala ito kasama si Taran. Lumapit si Haring Marcy Ice kay James. Saint Suriel, ayos na, sabi niya na may malasakit na ngiti. Nag-thumbs up si James. Kahanga-hanga. Kaya lang, sagot ni Haring Marcy Ice, na nasa mabuting kalooban pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay. Si Hetsema ay lumitaw sa oras upang mag-alok ng ilang papuri. Sir Marcy Ice, ang galing mo, bulalas niya. Bagaman walang malinaw na kinalabasan ang laban na ito, sa aking paningin, sumuko si Taran. Natatakot siya sa iyong ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path at sa Divine Martial Art. Ang pambabala ni Hetsema ay tinanggap ng mabuti, at pinahahalagahan ito ni Haring Marcy Ice. Bumalik na tayo, sabi ni Haring Marcy Ice, na iniunat ang kanyang mga kalamnan. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Sa wakas ay nasira ko na ang ranggo, at ngayon ay madali ko nang masira ang selyo sa loob ko. With that, naglakad siya pasulong. Maaari ba akong bumalik sa human race ngayon? Tanong ni Thea. Tumatakbo ako sa iyo sa pamamagitan ng Endlos. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin ko. Natarante talaga si Thea. Napilitan siyang sumunod, ngunit hindi siya ginulo ni Haring Marcy Ice o ni James sa daan. Bukod dito, kinuha pa nga ni Haring Marcy Ice ang anak ni James bilang kanyang alagad. Maaari mong gawin ang gusto mo, walang pakialam na sabi ni Haring Marcy Ice. Pagkatapos, damapo ang tingin niya kay James. Sabi ni James, Thea, siguro hindi ka dapat magmadaling bumalik sa human race. Bisitahin natin ang Orstellan Sect. Ang Orstellan Convention ay isang pambihirang pagtitipon, at baka gusto mo itong makita. Sa puntong ito, maraming miyembro ng human race ang lumitaw. Hindi sila umalis dahil nandito sina Thea at Hetsema. Mom, sumulpot si Winnie at iba pa at binati si Thea. Mr. Marcy Ice, nagpakita ng malaking paggalang si Yardos. Pinahahalagahan niya si Haring Marcy Ice, lalo na't pinagkalooban siya ni Haring Marcy Ice ng biyaya. Ang Ancestral Blood Master, Henrik, Jibari, Soren, at iba pang powerhouses ng human race ay naroroon. Mom, okay ka lang ba? Tanong ni Jacopo, saka tumingin kay Hetsema at sinabing, anong nangyayari sa kanya? Paano siya naging alagad ni Haring Marcy Ice? Ngumiti si Thea at sumagot, ayos lang ako. Tungkol naman kay Hetsema, nasagasaan namin siya at dinala noong pumunta kami sa Mount Hetsema kanina. Kung tungkol sa pagiging alagad, wala itong kinalaman sa akin. Pinili niyang maging isa sa kanyang sarili. Hindi pinansin ni Hetsema ang mga tinatawag nilang magkapatid. Hindi man lang siya tumingin sa kanila at tumugon ng malamig na ugong nang makita sila, hindi nagpapakita ng init sa kanyang ekspresyon. Sige, tapos na ang laban. Lahat kayo ay walang pasok dito. Go back to the human universe, utos ni James, senyales na umalis na sila. Nabaling ang atensyon ng mga miyembro ng human race kay James. Wala silang gaanong mabuting kalooban kay Saint Suri dahil gusto niyang pakasalan ang kanilang ina. Wyatt Dalibor, sigaw ni James nang makita niya si Wyatt sa di kalayuan. Balak na sanang umalis ni Wyatt, ngunit humarap siya kay James nang marinig ang huling tawag. Ngumiti si James at sinabing, ngayong mayroon na tayong 3 endless lights, dapat ba tayong maghanap ng lugar para pag-aralan ang tunay na pamamaraan ng Orstellan Art? Napatingin si Wyatt kay James. Wala pa rin siyang ideya sa Orstellan Sect. Ang Endless Lights ay mga kayamanan na naglalaman ng mga ultimong misteryo ng universo, at hindi niya basta-basta maibabahagi ang mga ito. Mahinahon niyang sinabi, ang Endless Light ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng mga may maruming intensyon. Kabanata 5063 Pagkatapos magsalita,
tumingin si Wyatt kay Hetsema at sinabi, dahil naging alagad ka ni Haring Marcy Ice, tumutok sa iyong paglilinang. Sa mga salitang iyon, nawala siya sa karamihan. Ang iba pang mga powerhouse ay umiwas na lumapit kay Haring Marcy Ice at piniling magmasid mula sa malayo. Saint Suriel, ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Haring Marcy Ice kay James at nagtanong, dapat ba nating palayain si Thea o dalhin siya sa Orstellan sect? Napakurap-kurap si James, napunit sa pagitan ng pagsisiwalat ng kanyang tunay na katauhan at paghahanap ng opinyon ni Haring Marcy Ice, gaya ng ipinangako niya sa kanya. Hindi, agad na naunawaan ni Haring Marcy Ice ang kanyang balak at tumanggi. Bakit? Naguguluhan si James. Just for fun, nakangiting sagot ni Haring Marcy Ice. Sige, walang awa ka, hindi na nagpatuloy si James at lumingon kay Thea, at sinabing, maaari kang bumalik sa human universe, pero sana makita kita sa Orstellan Convention. May sorpresa ako sa iyo kung ganoon. Nang marinig ito, napatingin si Thea kay James na nagtataka. James chuckled and said, actually, alam ko kung nasaan si James. Ang dahilan kung bakit gusto kitang dalhin sa Orstellan sect ay para makilala mo siya. Dahil hindi mo ako susundan doon, ang tanging pagpipilian mo ay ang lumahok sa Orstellan Convention. James. Talaga. Lalong lumakas ang excitement ni Thea. Ves, nasa Orstellan sect ba siya? Dahan-daang pinunasan ni Haring Marcy Ice ang kanyang lalamunan. Pinigilan ni James na ituloy ang topic. Sa walang magawang ekspresyon, tumingin siya kay Haring Marcy Ice at sinabing, sige, alis na tayo. Samahan kita. Nagpa siya si Thea na sundan sila sa Orstellan sect matapos malaman ang kinaroroonan ni James. Matagal na siyang kasama ng mga ito, at hindi nila siya binigyan ng anumang problema, kaya wala siyang masyadong dapat ipag-alala. Tumingin si Thea kay Jacopo at sa iba pa, saka sinabing, sumama ka rin. Okay. Magalang na tumanggo si Jacopo at ang iba pa. Ngumiti si Haring Marcy Ice at saka naglakad palayo. Mabilis silang nagtungo sa Preste District. Ang labanan ay nagtapos sa isang tabla, ngunit ang epekto nito ay napakalalim na naapektuhan nito ang lahat ng 10 distrito. Ang labanan ay naging isang malawak na circulated na kwento, kahit na nakakuha ng isang lugar sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakakahanga-hangang labanan sa lahat ng panahon. Bumalik si Haring Marcy Ice at ang iba pa sa nayon ng Teuma. Ang nayon ng Teuma ay hindi na umiral dahil ang mga taga-nayon ay hindi na itinago ang kanilang mga pagkakakilanlan o naninirahan sa pag-iisa. Sa halip, pinili nilang ipahayag ang kanilang presensya sa mundo. Ang nayon ay pinalitan ng Orstellan sect. Hindi napigilan ni James ang kanyang pananabik habang papalapit sila sa Orstellan sect. Inaabangan niya ang magiging reaksyon ni Thea nang makita siya nito ng personal. Habang papalapit sila sa sekta, sinabi ni Haring Marcy Ice, lahat, pakitandaan na hindi pa nagsisimula ang Orstellan Convention, kaya hindi tayo makapasok sa Orstellan sect. Maghanap tayo ng matutuluyan sa isa sa mga kalapit na universo. King Marcy Ice, nagsimulang magsalita si James. Ano? Bumalik na tayo, putol ni Haring Marcy Ice, hinayla si James palayo, at nawala sila sa paningin ng mga tao. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa pasukan ng Orstellan sect. Anong ginagawa mo? Hinihintay ko pa na makasama si Thea, sabi ni James. Hindi ito ang tamang oras para dyan, mahinahong sagot ni Haring Marcy Ice. Bakit? Nagtatakang tanong ni James. Kabanata 5064 na nagtaka si James kung bakit hindi pa rin siya pinapayagan ni Haring Marcy Ice na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao kahit na bumalik na sila sa Orstellan sect. Tumingin si Haring Marcy Ice kay James, na tila naguguluhan, at nagtanong, sa iyong pananaw, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aspeto ng paglilinang? Walang pag-aalinlangan, tumugon si James, ito ay pangunahing nakasalalay sa talento, na sinusundan ng cultivation heart. Sa pamamagitan lamang ng isang hindi natitinag na puso ng paglilinang maaari kang sumulong sa landas ng paglilinang. Tama, sang-ayon ni Haring Marcy Ice. Ang talento ay mahalaga, ngunit gayon din ang paglilinang na puso.
Ang iyong kasabikan na muling makasama si Thea sa sandaling ito ay nagpapahiwatig na ang iyong mental na katatagan ay maaaring hindi matatag at maaaring ikaw ay medyo naiinip. Sa mga salitang ito, inilibot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ito pareho. Pareho din, seryosong sabi ni Haring Marcy Ice. Sa paghahangad ng pagiging perpekto at kadakilaan ng martial path, ang katatagan ng isip ay mahalaga. Hindi ka dapat magmadali anuman ang iyong makaharap, at mukhang naiinip ka ngayon. Walang tugon si James dito. Huwag kang magmadali. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, ang Orstellan sect ay maraming Empyrean herbs. Sa ngayon, dapat kang pumasok sa closed-door meditation. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo pagkatapos sumali sa Orstellan Convention. Oo, at iniba niya ang usapan, sinabing, pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Sa pamamagitan nito, pumasok siya sa pasukan ng Orstellan sect, at sumunod si James. Sa Apex Main Hall ng Orstellan sect, isang elder ang nakaupo sa unahan, at ilang miyembro ng Orstellan sect ang naruroon. Lahat sila ay dating mga taga-nayon ng Tiuma Village, ngunit nagpalit sila ng kanilang kasuotan at hindi na nagmumukhang simple. Sa halip, naglabas sila ng aura ng transcendence. Sir Cray. Lumapit si Haring Marcy Ice na magkahawak ang mga kamay. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa loob ng Orstellan sect, nagpakita siya ng malaking paggalang sa pakikipag-usap sa Patriarch. Ang Patriarch ng Orstellan sect, na kinilala rin bilang punong nayon ng Tiuma Village, ay nagdala ng tunay na pangalan na Cray Fayed. Sa dating Orstellan sect, hawak niya ang posisyon ng Great Elder. Sa unang pagsalakay ng extraterrestrial demon, marami sa mga powerhouse ng sekta ang namatay. Pagkatapos, ibinalik ng Saintess, na kilala rin bilang Lady Tahila, ang langit at umalis, iniwan si Cray na pumalit sa papel ng Patriarch. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Tanong ni Cray. Sumagot si Haring Marcy Ice, tapos na. Ang mga imbitasyon ay naipadala na, at ngayon ay alam na ng 10 distrito ang tungkol sa Orstellan Convention. Napakagaling. Marahang tumanggo si Cray. Nagpatuloy si King Marcy Ice, sa buong endless journey na ito, napatunayan na ang tunay na pagkakakilanlan ni James. Siya talaga ang taong James. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumanib sa pisikal na katawan na nabuo ng Coloretuous Stone. Ang kanyang lakas ay umabot na sa tuktok ng Chaos Omni rank, isang hakbang lang ang layo mula sa Chaos Essentia rank. Sa loob ng aming sekta, nagtataglay kami ng maraming Empyrean herbs na makakatulong sa kanya sa pag-abot sa Chaos Essentia rank. Bahagyang tumanggo si Cray. Kaya mo ang mga bagay na ito. Tsaka isa na siyang Saint Suriel ng sekta namin. Namumukod tangi man siya o hindi sa kombensyon, may karapatan siyang ubusin ang mga halamang Empyrean ng sekta. Nagbigay si Haring Marcy Ice ng maikling salaysay ng endless journey, habang hindi siya sinamahan ni James sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling iyon, nanirahan si James sa isang espiritual na bundok sa loob ng Orstellan sect. Nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng bangin ng bundok, naramdaman niya ang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mahabang buhok, na paminsan-minsan ay tumatakip sa kanyang paningin. Pinag-isipan niya ang mga salitang binigkas ni Haring Marcy Ice, nagtatanong kung siya ba ay talagang naiinip at hindi mapatahimik ang kanyang isipan. Anong iniisip mo? Si Haring Marcy Ice ay lumitaw at umupo sa tabi niya. Nawala sa pag-iisip si James. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, ang espiritual na bundok na ito ay dating tirahan ng santo. Pamilyar ka sa kanya. Pino niya ang Coloretuous Stone para maibalik ang langit, at siya ay kilala bilang Lady Tahila. Bahagyang nagulat si James. Hindi niya alam na ang espiritual na bundok na ito ay dating tirahan ni Lady Tahila. Ang espiritual na bundok na ito ay may hardin ng damo na may maraming pambihirang halamang Empyrean. Dapat kang pumunta at pumili ng ilan para sa iyong paglilinang. Kapag naabot mo na ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, ituturo ko sa iyo ang pinakamataas na ranggo ng Divine Martial Art na taglay ko, na kilala bilang Martial Stillness. Martial, as in martial arts, sabi ni King Marcy Ice. Kabanata 5065, Katahimikan, gaya ng katatagan ng isip, paglilinaw ni Haring Marcy Ice.
Noong nakaraan, ako ay masyadong naiinip, na patuloy na humahadlang sa aking pag-unlad patungo sa pagmaster ng tuktok ng Divine Martial Art. Hanggang sa natalo ako ni Jiraiya at gumugol ng hindi mabilang na iyan sa likod ng bundok na tunay kong naintindihan. Sana ay maligtas ka mula sa napakaraming likot na landas. Maiintindihan mo ang lahat ng ito kapag tunay mong naunawaan ang Divine Martial Art. Tumayo si Haring Marcy Ice at tinapik si James sa balikat, sinabing, ang paglilinang ay isang walang katapusang paglalakbay. Higit pa sa Chaos Completer rank ay matatagpuan ng Sovereign rank. Ang Marcy Ice Path sa loob ng Divine Martial Art na itinatag ko ay umaabot lamang sa Chaos Completer rank. Sa aking tansya, kung maaabot mo ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path, dapat itong kapantay ng Sovereign rank. Malaki ang inaasahan ko sa iyo. Sana malampasan mo ang mga nagawa ko. Sa pamamaalam na mga salitang ito, naglaho sa paningin ni James si Haring Marcy Ice. Ang Sovereign rank. Pinagmasdan ni James ang malalayong bundok at ilog. Kung mas mataas ang base ng paglilinang, mas maraming kaalaman, mas malalim ang mga misteryo ng mundo. Minsan na siyang naniniwala na ang mga tao sa Earth ay ang nag-iisang anyo ng buhay. Pagkatapos, tinanggap niya ang pagkakaroon ng isang universo. Kasunod nito, nabuksan ang 12 universo. Nang maglaon, lumitaw ang madilim na mundo, na sinundan ng Greater Realms. Gayunpaman, naunawaan na niya ngayon na ang Greater Realms ay iisang distrito lamang sa marami. Ngayon, mayroong 10 distrito ang Endlos. Gayunpaman, hindi nila kinakatawan ng tunay na mga hangganan ng cosmos. Sa kabila ng mga ito ay nakalatag ang isang malawak na madilim na mundo, at sa kabila ng madilim na mundo, mayroon pang mas kakilakilabot na mga extraterrestrial demons. Ang mga powerhouse tulad nina Lady Tahila at Emperor Raya ay nakipagsapalaran sa mga mundo kung saan naninirahan ang mga extraterrestrial demons. Malaki ang paniniwala ni James na, sa malaot madali, siya rin ay susunod sa kanilang mga yapak at tuklasin ang mga kaharian sa kabila ng Endlos tungo sa isang mas malawak na mundo. Phew! Huminga siya ng malalim at inalis ang kanyang isipan sa mga distractions, tumigil sa pag-iisip tungkol kay Thea o sa mga panlabas na alalahanin. Tumayo siya, naramdaman niya ang presensya ng halamanan ng damo at nagpatuloy patungo dito, tinitipon ang mga halamang Empyrean. Kasunod nito, tinahak niya ang daan patungo sa likod ng bundok. May isang nakahiwalay na manor sa likod ng bundok. Dumating si James sa harapan nito, itinulak ang gate, at pumasok sa looban. Sa looban, ilang mahiwagang puno ang itinanam, at ang aswing ay nakaposisyon sa malapit. Sa isang ulirat, lumitaw si James na nakakita ng isang dalisay na batang babae na nakaupo sa swing, ang kanyang pagtawa ay sumasabay sa banayad na pag-indayog nito. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkamangha, tumuloy siya patungo sa bahay sa harap ng manor. Tinulak niya ang pinto. Maluwag ang silid, walang anumang kagamitan, na may lamang damong parang. Kahit na ang silid na ito ay hindi tinitirhan ng mga buhay na nilalang sa loob ng maraming taon, nanatili itong walang bahid. Lumapit si James, pamwesto sa isang lotus position sa parang, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay upang magtatag ng time formation sa paligid ng courtyard. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling sumipsip ng mga halamang Empyrean para sa pagtatanim, at hindi rin siya nagmamadaling umakyat sa Chaos Essentia rank, mapahusay ang kanyang bloodline power, o makamit ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Nagmuni-muni siya sa kanyang buhay, mula sa apoy hanggang sa endless journey na ito. Lumutang sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan, at maraming taong matagal na niyang hawak sa kanyang alaala ang lumitaw din sa kanyang mga alaala. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ay parang pagbabalik tanaw sa buhay ng isang tao, muling nararanasan ito. Sa sandaling ito lamang nagsimulang maunawaan ni James ang kahulugan ng mga salita ni Haring Marcy Ice. Nagsimula siyang lumapit sa threshold ng martial stillness. Kabanata 566 sa pagmumuni-muni sa kanyang sariling buhay, muling bumuti ang tibay ng isip ni James. Narating na niya ang threshold na binanggit ni Haring Marcy Ice, ngunit ang tunay na pagkamit ng antas ng katatagan ng isip ni Haring Marcy Ice ay mangangailangan ng mas maraming oras at pagsisikap.
Sumunod, nagsimulang ihiwalay ni James ang kanyang sarili para sa paglilinang. Sinimulan niyang i-absorb ang Empyrean herbs para mapahusay ang kanyang lakas, kaharian, at bloodline power. Sa buong panahong ito, nanatili siyang mapagbantay sa kanyang mga iniisip. Sa kanyang pag-iisip, ang eksena ng pakikipaglaban ni Haring Marcy Ice kay Taran ay patuloy na nag-replay. Ang labanang ito ay nagsilbing malalim na pinagmumulan ng inspirasyon para sa kanya. Lumipas ang oras, at pagkatapos makasipsip ng malaking dami ng Empyrean herbs, ang kaharian ni James ay umakyat sa Chaos Essentia rank, at ang kanyang bloodline ay sumailalim sa improvement. Ang pagsaksi sa labanan sa pagitan ni Haring Marcy Ice at Taran ay nagbigay sa kanya ng malalim na pananaw. Matapos bumuti ang kanyang bloodline, madali niyang naintindihan ang Omniscience Path, na siyang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ngayon, naabot na niya ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, at ang kanyang kaharian ay umabot na sa Chaos Essentia rank. Ang kanyang pisikal na katawan ay nakamit ang lakas ng Chaos Completer rank, at ang kanyang kaluluwa ay umabot sa parehong ranggo. Ang panahong ito ng pag-iisa ay makabuluhang pinahusay ang kanyang lakas ng madali. Gayunpaman, hindi siya nakaalis kaagad sa kanyang pag-iisa. Sa itaas ng kanyang ulo, isang misteryosong porma sayon ang lumitaw. Mayroon itong kakaibang disenyo, na nagtatampok ng phantom figure na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ibabaw nito. Sa ilalim ng formation, isa pang multo ang nakaupo sa lotus position, at ang mga phantom na ito ay gumagalaw pataas at pababa. Habang ang gitnang porma sayon ay nakolekta ng maraming misteryosong inscription, ito ay tila hindi gumagalaw ngunit, sa katunayan, ay sumasailalim sa hindi mabilang na banayad na mga pagbabago bawat segundo. Ang pagbuo na ito ay isang pagsasanib ng hindi mabilang na mga signature martial art na kasanayan na pinagkadalubhasaan ni James sa paglipas ng panahon, pati na rin ang pagsasama-sama ng maraming misteryosong inscription. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot ang porma sayon, at sa pagliko nito, patuloy na nagbabago ang mga inscription dito. Sa kawalan ng ulirat, ang porma sayon ay tila lumawak ng isang bilog. Pinagsasama sila ni James. Nang maobserbahan ang pakikipaglaban ni Haring Marcy Ice kay Taran at nagkaroon ng malalim na mga insight, sinikap niyang pagsamahin ang lahat ng kanyang supernatural signature skills. Habang nag-eksperimento siya, nagsimulang manginig ang porma sayon at sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Ang aura ng phantom figure sa itaas at ibaba ng formation ay biglang tumindi. Tila nakakuha sila ng isang antas ng sustansya, at mahinang nauunawaan ng isa ang mga inscription na may pisikal na anyo. Ang phantom figure ba ay nabuo mula sa mga inscription? Naramdaman ni James ang isang sandali ng pagtataka nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa mga figure. Noong una, mukhang ethereal at hindi totoo ang mga ito, ngunit ngayon, naiintindihan na niya ang ilan sa mga linya ng inscription sa loob ng mga ito. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipang mabuti ang tanong na ito ng ilang sandali, hindi niya lubos maisip ito. Nang maglaon, pinili niyang huwag ng pag-isipan pa ito at itinaboy ang mga figure ng may pag-iisip. Tumayo siya mula sa parang, iniunat ang kanyang mga kalamnan, at may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Ang endless journey na ito ay nagdulot sa kanya ng maraming tagumpay, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto sa panahong ito ng pag-iisa. Isang realm na lang ang layo niya para maabot ang tuktok ng Chaos Completer rank. Taglay na niya ngayon ang pinakamakapangyarihang signature martial arts skill sa Endless. Sa mga tuntunin ng lakas, madali siyang may ranggo sa nangungunang 3 sa loob ng 10 distrito ng Endless, na tanging sina Haring Marcy Ice at Taran lamang ang posibleng mahihigitan siya. Ang iba pang mga powerhouse sa Chaos Completer rank ay hindi palaban para sa kanya, kahit na hindi pa siya nakapasok sa kaharian na iyon. Maganda ang mood ni James. Inalis niya ang pagbuo ng oras sa lugar na ito, binuksan ang pinto, at lumabas ng silid. Mukhang nakagawa ka ng magandang pag-unlad, umalangaw-ngaw ang isang boses nang lumabas si James, at kaagad, isang lalaki ang lumitaw. Siya ay walang iba kundi si Haring Marcy Ice. Si Haring Marcy Ice ay nakasuot ng puting damit, ang kanyang balbas ay ahit, at ang kanyang mahabang buhok ay maingat na inayos. Mukha siyang bata at marangal. King Marcy Ice, nakangiting bati sa kanya ni James.
Hindi naman masama. Nakapasok na ako sa Chaos Essentia rank at naabot ko ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ngayon, maaari mo ba akong bigyan ng gabay sa Divine Martial Art? Noon pa man ay sabik na si James na matutunan ang Divine Martial Art, ngunit ang mga kinakailangan sa paglilinang nito ay napakataas, at tanging ang mga nakaabot sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path ang tunay na makakaintindi nito. Oo naman, sumang-ayon si Haring Marcy Ice sa kahilingan ni James. Follow me, dagdag pa niya bago tuluyang nawala sa pwesto niya. Sinundan ito ni James, at sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa Endless Void, na walang anumang universo. Kabanata 5067 nakatayo si Haring Marcy Ice sa Endless Void habang nakahalukip-kap ang mga kamay sa likod, habang matamang pinagmamasdan siya ni James. Gusto nitong subukan ang iyong lakas, nakangiting sabi ni Haring Marcy Ice. Sa isang iglap, gumalaw siya sa harapan ni James at naghagis ng suntok. Bagamat hindi ginamit ni Haring Marcy Ice ang Blithe Omniscience, nanatiling kapansin-pansin ang kanyang bilis. Gayunpaman, kahit nasa hindi kapani-paniwalang bilis na ito, naramdaman ni James ang kanyang mga galaw at mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang hamarang. Boom! Ang banggaan ng dalawang puwersa ay nagdulot ng pagsabog sa kawalan. Gayunpaman, ang resulta ng kanilang labanan ay hindi kumalat dahil kapwa si Haring Marcy Ice at James ay nagsagawa ng tumpak na kontrol sa kanilang mga kapangyarihan, na pinipigilan silang magningning palabas at, sa halip, pinasan ang bawat isa ng buong lakas ng kanilang sariling lakas. Nagpatuloy si Haring Marcy Ice sa mabilis na suntok, at si James ay tumugon sa kabaitan. Sa Endless Void, nagkasagupaan ang kanilang mga kamao at paa. Gaano man kabilis ang pag-atake ni Haring Marcy Ice, mahinahon na sinagot ni James ang bawat hampas. Mabuti, bulalas ni Haring Marcy Ice at agad na umakyat sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Hindi nag-atubili si James. Sinundan niya ito, na umabot sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ang pagkakaiba ng isang ranggo sa kanilang pag-unawa sa Marcy Ice Path ay nagresulta sa makabuluhang pagkakaiba sa bilis, lakas, at reflexes. Bago pumasok si Haring Marcy Ice sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path, madaling makadepensa si James laban sa kanyang mga pag-atake. Ngayon, nahirapan siyang makipagsabayan at mabilis na natagpuan ang sarili sa isang dahado, na tinamaan ang kanyang katawan. Sa ilang sandali, nasugatan si James. Haring Marcy Ice, sinasamantala mo ako. Nasa ika-14 na ranggo lang ako ng Marcy Ice Path, nakikipag-sparring ka na sa akin sa ika-15 ranggo, reklamo ni James. Hindi pinansin ni Haring Marcy Ice ang kanyang pagtutol. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ni James, na hindi makapag-react sa oras at direktang sinaktan. Ang martial path ay nangangailangan ng mataas na antas ng mental na katatagan, lalo na sa labanan. Kapag mas nakatutok ka, mas malaki ang iyong kakayahang ipamalas ang tunay na kapangyarihan nito. Ang pagsasanib ng katawan at kaluluwa ay nagreresulta sa mas mataas na reflexes, perception, at liksi, kung saan ang isang galaw ay maaaring makaapekto sa iyong buong katawan. Kunin ang suntok na ito, halimbawa, isang mapangwasak na suntok ang damapo kay James. Basag. Agad na nabasag ang mga buto ng likod ni James. Sa kabila ng kanyang katawan na binubuo ng coloretous stone, nakilala sa walang kapantay na pisikal na katatagan nito, hindi nito nakayanan ang pag-atake ni Haring Marcy Ice. Ang maaaring lumitaw bilang isang simpleng suntok ay talagang tumatawag sa kapangyarihan ng iyong buong katawan, itinutuon ito sa isang punto at pinakawalan ito sa isang iglap. Sa kaibuturan nito, ang martial path ay tungkol sa pagtuklas sa focal point na iyon, pagmaster ng sining ng paggamit ng sarili mong lakas, at pag-compress nito para mapalabas ito sa isang sandali, patuloy na paliwanag ni Haring Marcy Ice habang naghahatid siya ng mga suntok. Ipinapaliwanag niya ang pangunahing kaalaman na kahit isang ordinaryong tao na walang true energy cultivation ay maaaring gamitin upang i-unlock ang hindi kapani-paniwalang lakas kapag nagsasagawa ng basic technique. Sinakop niya ang lahat, mula sa mga pangunahing kaalaman hanggang sa pagkontrol sa bloodline, paggamit ng lakas ng katawan, at pagmaster ng soul power.
Ang kanyang mga paliwanag ay detalyado, at nagtapos siya sa tuktok ng martial path. Ang katagang banal sa divine martial art ay kumakatawan sa pinakahuli sa martial path. Ako ang sagisag ng langit, at ang kapangyarihan ng banal ay higit sa lahat ng iba pang puwersa. Ito ang culmination ng katawan, bloodline, at soul power, isang pagsasanib ng bilis ng reaksyon, liksi, at insight. Ito ang sukdulang kapangyarihan na lumalabas mula sa iyong kaloob-looban. Ito ay tiwala sa sarili na source mas mataas kaysa sa langit. Sa sandaling iyon, ang iyong espiritu ng pakikipaglaban ay sumisikat, at ikaw ay lalaban sa langit, sa lupa, at sa lahat ng nasa pagitan. Ito ang zenith ng divine martial art. Sa kabila ng maliwanag na pagiging simple nito, ito ay napakahirap. Nangangailangan ito ng malalim na pagninilay at masusing pag-aaral. Kinailangan ko ng hindi mabilang na edad upang maabot ang tugatog na ito. Kabanata 5068. Ang martial path ay hindi nagsasangkot ng mahiwaga at arcane rune. Sa halip, ang mga inscription at tuntunin ay nagmula sa langit at lupa. Ang mga tuntuning ito ng inscription sa loob ng mga ito ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng martial path ay nagmula sa loob ng sarili. Pagkatapos linangin ito, maaaring mapakinabangan ng isa ang kanilang kapangyarihan kapag ginagamit ang mga panuntunan sa inscription. Maraming mga landas sa loob ng langit at lupa ay hindi maipahayag sa mga salita. Ang mga ito ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng intuition. Gayunpaman, ang martial path ay maaaring ihatid at medyo diretso. Gayunpaman, ang pag-unawa sa pagiging simple na ito ay kasing hamon ng pag-abot sa mga bituin. Ipinaliwanag ni Haring Marcy Ice ng detalyado ang lahat, ibinahagi ang lahat ng kaalaman na naipon niya sa buong buhay niya. Sa Endless Void, tumayo si James sa tapat niya. Ngumiti siya at sinabing, "Iyan lang ang maituturo ko sa iyo. Tandaan lamang, ang iyong sariling kapangyarihan ay hindi dapat mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng langit at lupa." Ikinapit ni James ang kanyang mga kamay at nagpahayag ng pasasalamat, na nagsasabing, "Salamat sa iyong paggabay." Lumapit si Haring Marcy Ice, ipinulupot ang kanyang braso sa balikat ni James, at sinabing, "Bumalik tayo sa ngayon." Pareho silang mabilis na umalis sa Endless Void at muling nagpakita sa Orstellan Sect. Sa sandaling ito, may natitira pang 2 panahon hanggang sa Orstellan Convention. Nagpasya si James na manatili pansamantala sa sekta. Sa kanyang cultivation base na ngayon sa tuktok nito, ang pagpasok sa susunod na kaharian ay magiging lubhang mahirap, na nangangailangan ng mga taon ng akumulasyon. Ang kanyang kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ay ang pagtaas ng kanyang katatagan sa pag-iisip. Kahit na naabot ni Haring Marcy Ice ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, hindi niya ganap na makontrol ang pinakamataas na kapangyarihan ng divine martial art. Kinailangan niyang baligtarin ang daloy ng kanyang mga meridian at bloodline, manhid ang kanyang utak para halos hindi mailabas ang buong potensyal nito, at gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ayon kay Haring Marcy Ice, ang makamundong mundo ay ang pinakamagandang lugar upang linangin ang katatagan ng isip. Sa makatuwid, pinayuhan niya si James na gugulin ang 2 panahong ito sa paggalugad sa makamundong mundo at pagkakaroon ng mga karanasan. Kung ganap na nahawakan ni James ang divine martial art sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, malalampasan niya si Haring Marcy Ice. Sa likod ng mga bundok, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato. Hinaplos ng banayad na simoy ng hangin ang kanyang mahabang buhok, na may ilang hibla na tumatakip sa kanyang paningin, na lumilikha ng bahagyang malabong paningin. Paggalugad sa makamundong mundo upang linangin ang aking katatagan ng isip. Mahinang bulong ni James. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-iba ang iba't ibang strands ng energy aura sa loob ng kanyang katawan, at nagsanib sila sa iba't ibang lugar sa 10 distrito ng Endlos. Ang bawat aura ay muling nagkatawang tao, na nagresulta sa paglikha ng mga bagong nilalang, maging tao, halaman, hayop o kahit na makapangyarihang mga hayop. Ang mga buhay na nilalang na ito ay nagkaroon ng iba't ibang anyo. Ang mga iniisip ni James ay magkakaiba, at hindi mabilang ang kanyang mga pagkakatawang tao na isinama sa iba't ibang lugar sa loob ng 10 distrito ng Endlos.
Nagsimula silang makaranas ng iba't ibang buhay, dumaan sa mga pagsubok, at hinasa ang kanilang sarili sa makamundong mundo. Ang bawat pagkakatawang tao ay walang sariling kalooban hanggang sa ito ay mamatay, kung saan ibabahagi nito ang mga karanasan at mga pananaw nito kay James. Dalawang panahon ang lumipas sa isang kisap mata, at si James ay nanatiling nakaupo sa isang lotus na posisyon sa bato sa likod ng mga bundok, hindi gumagalaw tulad ng isang eskultura ng bato. Sa mga panahong ito, ang kanyang mga pagkakatawang tao ay patuloy na hinahasa ang kanilang mga sarili sa makamundong mundo, dumaranas ng iba't ibang paghihirap at pagkakaroon ng karunungan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nakatagpo ng aliw at pagtanggap sa harap ng maraming hamon sa buhay. Kabanata 5069. Ang tibay ng isip ni James ay hindi namamalayang bumubuti. Pagkalipas ng 2 panahon, narating na niya ang martial stillness gaya ng binanggit ni Haring Marcy Ice. Ang kanyang puso ay kalmado, kasing tahimik ng isang maaliwalas na kalangitan at parin bilang isang tahimik na dagat. Sa sandaling iyon, isang napakalaking kapangyarihan ang bumalot sa loob niya habang siya ay tumayo. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa kanyang pisikal na katawan, bloodline, kaluluwa, at bawat pulgada ng kanyang pagkatao, kabilang ang isang misteryosong puwersa sa loob ng kanyang puso. Bumulong si James, ang pinakamataas na kaharian ng divine martial art, ang heart power. Ang mga powerhouse ng sekta ay nagtitipon sa pangunahing bulwagan ng Orstellan sect. Pinag-uusapan nila ang paparating na Orstellan Convention. Sa sandaling ito, ang kanilang sama-samang tingin ay nakatutok sa isang malayong espiritual na bundok. Maging si Haring Marcy ay sa pangunahing bulwagan ay hindi napigilan ang kanyang paghanga habang sinabi niya, naabot niya ang pinakamataas na kaharian ng divine martial art sa loob lamang ng 2 panahon. Nakakatakot na aura. Si James ay may napakalaking potensyal. Ang iba pang mga powerhouse sa main hall ay tumunog, lahat ay namangha sa aura na ipinakita ni James. Ang mga kapangyarihan ng Orstellan sect ay hindi lamang humanga sa aura ni James kundi pati na rin sa kanyang kakaibang lakas. Samantala, nanatili si James sa likuran ng espiritual na bundok, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang maramdaman niya ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang kalooban. Nawala niya ang kanyang aura at lakas, ginawa ang kanyang sarili na hindi makilala, lumilitaw tulad ng isang ordinaryong tao. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang lalaki. Haha, well done, natatawang puri ni Haring Marcy Ice. Nakakamangha ka talaga. Sa loob lamang ng 2 panahon, tinahak mo na ang landas na aking tinahak sa aking mahabang mga taon. Marahil ay maaari mo ring pandayin ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ngumiti si James at sumagot, salamat sa iyong mga turo. Sapat na ang pagsira sa sarili, tugon ni Haring Marcy Ice. Kahit na naabot mo lang ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ng Chaos Essentia rank, maaaring hindi ako ang iyong katapat sa isang tunay na labanan sa buhay at kamatayan. Si Haring Marcy Ice ay nagtataglay ng ilang pananaw sa tunay na lakas ni James. Si James ay nakabisado ng maraming signature martial art na kasanayan, kabilang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ni Emperor Raya at ang mga misteryosong porma sayon, bilang karagdagan sa kanyang kasalukuyang malalim na pag-unawa sa martial path. Sa isang tunay na laban sa buhay at kamatayan, maaaring masumpungan niya ang kanyang sarili na higit na kalabanan ni James. Ang aking paglaki ay malapit na sa kanyang tuktok. Ang aking kapangyarihan ay malabong tumaas pamaliban kung maabot ko ang sovereign rank. Samantala, mayroon ka pa ring puwang para sa paglago. Ang iyong cultivation base ay hindi pa umabot sa tugatog nito. Ang pagkamit sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Completer rank ay magbibigay sa iyo ng isa pang pagtaas sa kapangyarihan. Sa parehong kaharian, baka malampasan mo pa ako. Ang mga salita ni Haring Marcy Ice ay hindi lamang pagmamalabas. Isang ngiti lang ang isinagot ni James. Umupo si Haring Marcy Ice sa isang kalapit na bato at nagtanong, ano ang iyong plano para sa hinaharap? Plano. Umupo si James at nag-isip sandali bago sumagot, wala akong plano. Mananatili lang ako sa Endlos para hintayin ang pagsalakay ng extraterrestrial demon.
Pagkatapos harapin ito, sa palagay ko ay susundin ko ang mga yapak ni na Lady Tahila at Emperor Raya at makipagsapalaran sa kabila ng Endlos upang makita kung ano ang naruroon. Gusto kong samahan kapag dating ng panahon, ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, gusto ko rin itong makita. Sa Endlos na ito, dapat kong likhain ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path at pumasok sa Sovereign Rank. Maaaring ito ay medyo mahirap, at marahil ang tanging pagkakataon ay nasa kabila ng Endlos. Sige, tumango si James. Sa isang simpleng pangungusap, pareho silang nagkasundo. Kapag nakipag-usap na sila sa extraterrestrial demon, ang susunod na hakbang nila ay ang pagsisimula sa isang paglalakbay para maghanap ng mas malawak pang cultivation realm sa kabila ng Endlos. Makikilala mo na si Thea, sabi ni Haring Marcy Ice. Kabanata 5070 nauna nang pinigilan ni Haring Marcy Ice si James na makipagkita kay Thea lalo na upang linangin ang kanyang tibay ng isip. Kapag ang isang tao ay nagnanais ng isang bagay, ang kanyang isip ay nagpupumilit na makamit ang katahimikan. Ang mga pagnanasa ay may iba't ibang anyo. Kapag nakatagpo ng pamilyar na mga kaibigan, ang pagnanais na makita sila ay lumitaw, lalo na sa sariling pamilya at malalapit na kaibigan, na maaaring humantong sa matinding pagnanasa. Ngayon, naabot na ni James ang martial stillness, naabot ang rurok ng martial path at pinagkadalubhasaan ang heart power. Sa yugtong ito, pinayagan na siyang makilala si Thea. Sige, tumango si James. Sa pagkakataong iyon, gusto niyang makilala si Thea. Bagamat ang martial path ay humihingi ng mataas na estado ng mental na katatagan, hindi nito kinailangan ang kumpletong pag-abandona sa lahat ng emosyon at pagnanasa. Si James ay nawala sa Orstellan sect sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa espiritual na bundok na tinitirhan ng mga tao. 1/3. Dalawang panahon na ang lumipas mula nang simulan ni James ang kanyang pag-iisa, at ang Orstellan Convention ay malapit nang magsimula. Ang mga powerhouse mula sa 10 distrito ay nagtipon sa universo kung saan matatagpuan ang Orstellan sect, naghihintay na magsimula ang kombensyon. Gayunpaman, si Thea at ang iba pang mga tao ay dumating ng dalawang panahon ng mas maaga. Nakakita sila ng isang espiritual na bundok na medyo malapit sa Orstellan sect at pansamantalang nanirahan doon. Si James ay lumitaw sa labas ng espiritual na bundok, ipinapalagay pa rin ang pagkakakilanlan ng santo ng Orstellan sect, na may planong sorpresahin si Thea. Sino nandyan? Sa sandaling lumitaw si Santiago, ang mga alagad na nagbabantay sa espiritual na bundok ay lumapit at hinarangan ang kanyang daan. Santo San Zuriel. Matapos matingnan ng malinaw si James, natigilan sila, mabilis na napaatras para maglinis ng landas para sa kanya. Magiliw nang umiti si James, humakbang pasulong at patungo sa tuktok ng bundok. Mayroong ilang mga gusali sa tuktok ng bundok, kung saan naninirahan ang mga powerhouse ng human race, naghihintay para sa Orstellan Convention na magsimula. Ang hitsura ni James ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming human race powerhouses. Sa gitna nila, isang lalaki ang lumapit na may nakakalokong ngiti at nagsabi, Saint Zuriel, nandito ka. Nasaan si Sir Marcy Ice? 2 panahon na ang nakalipas. Bakit hindi niya ako dinala sa Orstellan sect? Napatingin si James kay Hetsema. 2 panahon ang nakalipas, nasa quasi-boundless rank lang siya, pero ngayon ay nakapasok na siya sa chaos rank. Kahanga-hanga ang kanyang lakas, kaya siya ang pinakamakapangyarihan sa mga anak ni James. Samantala, si Jacopo, na siyang Panginoon ng lahi ng tao at nasiyahan sa pakay ng lahi ng tao, ay nasa quasi-boundless rank 2 panahon na ang nakararaan. Ang pagtawid mula sa quasi-boundless rank patungo sa chaos rank ay isang hindi kapani-paniwalang mapanghamong gawain. Saglit na sulyap ni James kay Hetsema at agad na nakita ang isang bakas ng kasamaan sa loob niya. Itinago niya ito ng husto. So, iyon na, napagtanto ni James. Sa pagkakaroon ng nilinang ang pinakamataas na kaharian ng martial path at pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng puso, nakikita ni James ang maraming bagay. Marahil noong unang nakilala ni King Marcy Ice si James, nasisilayan na niya ang ilan sa mga hinahangad ni James sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya naman hindi niya pinayagan si James na ibunyag ang kanyang pagkatao.
Lahat ng iyon ay bahagi ng isang plano na pagalitan siya. Kung tungkol sa kasamaan at sama ng loob sa kaibuturan ni Hetsema, hindi ito masyadong pinag-isipan ni James. Pagkatapos ng lahat, si Hetsema ay lumaki sa mga dooms at naitanim sa konsepto ng paghihiganti ni Wyatt mula sa murang edad. Sa paglipas ng panahon, ang masasamang damdamin at hinanakit ay unti-unting mawawala. Abala si Haring Marcy ay sa paghahanda para sa Orstellan Convention at wala siyang oras. Pagkatapos ng convention, maaari kang bumisita sa Orstellan sect at opisyal na maging alagad, mahinahong sabi ni James. Sa sandaling ito, maraming iba pang mga powerhouse ng tao ang dumating. Kabanata 5071 si Thea, Henrik, Yardos, at ang iba pang mga human cultivator ay sunod-sunod na nagkatotoo nang makita nila ang aura ni James sa lugar na iyon. Saint Zuriel. Lumapit si Thea at nagtanong sa bakal na boses, sabi mo sasabihin mo sa amin kung nasaan si James Caden pagkatapos naming pumunta sa Orstellan sect. Naghintay kami dito ng hindi bababa sa 2 panahon ngayon. Hindi ba oras na para sabihin mo sa amin kung nasaan siya ngayon? Sa kabilang banda, curious si Henrik tungkol sa Orstellan Convention. Saint Zuriel, maaari ka bang magbahagi ng ilang tip o impormasyon tungkol sa Orstellan realm sa amin? Kumikislap ang mga mata ni Henrik sa kalokohan. James Caden. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa mukha ni James habang nagtanong, gusto mo ba siyang makita ng ganoon kalala? Ano kaya ang galing ng lalaking iyon? Hindi ba't mas magaling akong tao kumpara sa kanya? Tama. Hetsema butted in, His Holiness is so much better than James Caden in every aspect. Tsaka malamang patay na yung lalaking yun. Dapat tanggapin mo na lang ang proposal ni Saint Zuriel at pakasalan mo siya. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Gusto mo bang paalisan ka namin kaagad dito, Hetsema? Galit na sigaw ni Jacopo at ng iba pa kay Hetsema matapos marinig ang kanyang sinabi. Huwag kang makaramdam ng pananakot sa inyo kahit kaunti man lang. Hetsema lumitaw ganap unruffled. Kung ako ang Panginoon ng human race at tumanggap ng mga pagpapala ng providence ng human race, lumipat na sana ako sa mas mataas na chaos ranks. Tama na sa pag-aaway. Tawag ni Thea sa mabagsik na tono. Habang tumahimik ang iba, itinuon ni Thea ang tingin kay James. Nasaan si James Caden? Lumawak ang ngisi ni James. Ibigay ang endless light kung gusto mong malaman kung nasaan si James Caden. Bahagyang kumunat ang noo ni Thea nang marinig ang hiling niya. Anong problema? Napangisi si James. Mas mahalaga ba sa iyo ang endless light kaysa kay James Caden? Saglit itong pinag-isipan ni Thea. Pagkatapos, sumagot siya, sige. Ibibigay ko ang endless light. Sa isang simpleng utos ng isip, ginawa ni Thea ang endless light. Isang liwanag na sinag ang lumitaw ilang hakbang ang layo mula kay James sa susunod na sandali. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata sa mukha ni Thea at ipinagpalagay ang kanyang tunay na anyo. Ako ito. Ako ang totoong James Caden. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Thea habang pinagmamasdan ang lalaki bago siya mag-transform bilang James. Pinagtatawanan mo ba ako? Ang iba ay nakatingin din kay James na may malamig na tingin at pag-iingat. Nararamdaman nilang lahat ang aura ni James at nakikilala ang mukha nito sa lalaking nasa harapan nila. Gayunpaman, wala sa kanila ang kumbinsido na sina Saint Zuriel at James ay iisang tao. Karamihan sa kanila ay nakatitiyak na ipaalam sa kanila ni James sa isang punto kung siya ay nagpapanggap bilang Saint Zuriel sa lahat ng oras na ito. Bahagyang natarante si James nang maramdaman niya ang mga titig na iyon sa kanya. Hindi niya inaasahan na lahat, kahit na si Thea, ay tumanggi na maniwala na siya ang tunay na pakikitungo kahit na pagkatapos ay isiniwalat ni James ang kanyang pagkatao. Lahat ba kayo sa tingin ko nagsisinungaling pa rin? Humalaklak si James. Ay Selina sagot ni Thea, maaaring naglalabas ka ng aura na kapareho ng aura ni James, pero hindi ako maloloko. Sabihin mo kung nasaan si James ngayon. Maya-maya lang, nag-teleport si James at nag-reemerge sa harap ni Thea. Inabot niya ang kamay niya sa ibabang likod niya at hinayla siya palapit sa kanya. Gustong itulak ni Thea si James. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang napakalaking enerhiya na pumipigil sa kanya ng halos kaagad.
Nararamdaman ni Thea kung paano tinatakan at pinigilan ang kanyang kapangyarihan sa sandaling ito. Halos wala ng lakas ang mga kamay niya habang pilit na kumawala sa yakap ni James. Hayaan mo. Bitawan mo ako. Ibinaba ni James ang kanyang tingin at nanunuksong sinabi, paano kung ayaw ko? Bastos ka. Si Noel ay gumawa ng espada at nag-teleport kay James ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay malinaw na walang kapantay para kay James. Bago pa siya makalapit kay James, na-free si Noel sa mga kapangyarihan ni James. Saint Suriel, ito ba ay tunay na tamang pag-uugali bilang isang santo ng Orstellan sect? Wala ka bang pakialam sa reputasyon ng Orstellan sect? Sabi ni Henrik sa malamig na boses. Napabuntong hininga si James at inulit, gaya ng sinabi ko, ako ang totoong James Caden. Sa kasamaang palad, ang mga taong magsasaka ay matatag sa kanilang paninindigan. Hindi lang sila makapaniwala sa mga salita ng isang lalaking dumukot kay Thea at ninakawan sa Heavenly Court ang kanilang mga mamahaling halamang gamot. Kabanata 5072 bukod dito, ipinahayag ni Saint Suriel ang kanyang pagnanais na pagnanasa kay Thea sa buong panahon. Karamihan sa mga human cultivator ay naniniwala na ang lalaki ay nagpapanggap bilang James para linlangan si Thea. Kahit na isiniwalat ni James ang kanyang tunay na pagkatao, walang naniwala sa kanya. No choice si James kundi bitawan si Thea. Nang makabawi na siya ng lakas, binobola ni Thea ang kanyang kamao at pilit itong ibinayo sa direksyon ni James. Kahit na magkatabi sila, nagawa ni James na mag-teleport at makaiwas sa atake ni Thea nang walang kahirap-hirap. Muli siyang lumitaw sa isang lugar sa malayo. Nagawa ni James na makamit ang mga kapangyarihan ng isang antas na katulad ng kay Haring Marcy Eyes. Madali niyang madaig ang mga magsasaka tulad ni Zayden at Thea kung gugustuhin niya. Ako talaga si James Caden. Sinubukan ulit ni James na hikayatin ang iba. Magwala. Galit na sigaw ni Thea sa kanya. Ano ang dapat kong gawin para maniwala kayong lahat sa akin? Sabi ni James sa pagod na boses. Matapos ang isang maikling paghinto, nagsimulang magpakita si James ng iba't ibang mga kasanayan sa lagda na pinagkadalubhasaan niya sa ngayon. Kasama doon ang blossoming, ang tenfold realms transcendent art, at ang misteryosong porma sayo na nilikha niya mismo. Nakalulungkot, nabigo siyang kumbonsihin ng sinuman kahit na matapos niyang may sigawa ang mga kasanayang iyon. Naghinala ang mga tao na ang mga miyembro ng Orstellan sect ay maaaring nakakulong sa totoong James at maaaring natutunan ni Saint Suriel ang lahat ng mga kasanayang iyon mula kay James. Si James ay naubusan ng ideya sa puntong iyon. Aalis na tayo. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nag-teleport palayo sa espiritual na bundok. Pagkaalis ni James, nagtipon ang mga human cultivator sa loob ng main hall. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Thea habang inilibot ang tingin sa buong silid. Dapat nandito pa rin si James sa base ng Orstellan sect. Siguradong pinigil siya ng mga miyembro ng Orstellan sect. Tumanggo naman ang iba dahil ganoon din ang iniisip ng karamihan. Bumalik si James sa base ng Orstellan sect na may malungkot na ekspresyon. Si Haring Marcy Eyes ay nagkatawang tao sa kanyang harapan pagkaraan ng ilang sandali. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng lalaki. Haha! Napaka-interesante ngayon lang. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Haring Marcy Eyes. Hindi ko ini-expect na ganito kababantay ang mga tao. Tumanggi silang paniwalaan ang iyong mga salita kahit na pagkatapos mong ihayag ang iyong tunay na hitsura. Kalmado si James habang ipinaliwanag niya, I might have done the same thing if I were in their shoes. Mula sa kanilang pananaw, patuloy na sinubukan ni Saint Suriel na pagnasaan si Thea. Gayun din, pagkatapos ng iyong ginawa kamakailan, iniisip ng lahat na ikaw at ang Orstellan sect ay nagtataglay ng mahiwaga, hindi malulutas na kapangyarihan. Akala siguro nila madali para sa mga miyembro ng Orstellan sect na gayahin ang sinumang gusto nila. Ano ang balak mong gawin ngayon? Tanong ni Haring Marcy Eyes. Wala naman masyado. Bibigyan ko lang sila ng space at time. Malalaman din nila na ako ang totoong James sooner or later. Pagkatapos, tinanong ni James, nga pala, kailan magsisimula ang Orstellan Convention? Turned ay mangyayari sa isa pang ilang buwan.
Nagpatuloy si Haring Marcy Ice, pinapayagan nila ang mga magsasaka mula sa buong 10 distrito na pumasok sa teritoryo ng Orstellan sect simula bukas. Sumandal si James at bumulong kay King Marcy Ice, dapat kang magbahagi ng ilang tip tungkol sa Orstellan realm sa akin ngayon. Napabuntong hininga si Haring Marcy Ice. Sana kaya ko. Sa kasamaang palad, hindi pa na-unlock ng aming mga tao ang Orstellan realm mula noong nilikha at ipinagkatiwala sa amin ni Lady Tahila ang kaharian. Kahit kami, ang mga miyembro ng Orstellan sect, ay walang ideya kung paano ito nasa loob ng Orstellan realm. Ang tanging alam ko lang ay isa itong artificial na kaharian, at tanging ang mga anyo ng kaluluwa ng isang tao ang pinapayagang makapasok sa Orstellan realm. Kabanata 5073 Hindi sinubukan ni James na pindutin si Haring Marcy Ice para sa higit pang mga detalye dahil halos walang kaalam-alam ang huli tungkol sa Orstellan realm tulad ng iba. Kinabukasan, hindi mabilang na mga magsasaka ang dumating at nagtipon sa labas ng Orstellan sect mula madaling araw. Karamihan sa kanila ay mga sikat, nakatataas na mga magsasaka na nagmula sa iba't ibang lugar sa 10 distrito. Iyon ang araw na ipinangako ng Orstellan sect na bubuksan ang kanilang mga pinto sa mga bisita. Whoosh! Isang bola ng puting liwanag ang lumitaw sa hangin sa itaas ng pasukan sa base ng Orstellan sect. Makalipas ang ilang segundo, lumabas sa liwanag ang isang mapang-akit na babae na nakasuot ng puting damit. Si Yarona iyon. Lumitaw si Yarona sa himpapawid at sinulyapan ang mga taong naghihintay bago ang pasukan. Inanunsyo niya, sa ating mga kapwa-bisita, maligayang pagdating sa Orstellan sect. Maaari kang pumasok sa aming teritoryo pagkatapos nito. Mangyaring pumunta sa locus yung nakasaad sa iyong mga imbitasyon dahil iyon ang pansamantalang tirahan sa panahon ng iyong pananatili dito. Ang mga walang imbitasyon ay maaaring magtungo sa Mount Pecans at maghintay ng karagdagang tagubilin doon. Sa sandaling natapos ni Yarona na sabihin iyon, ang formation cast sa paligid ng lupain ng Orstellan sect ay na-deactivate. Ang mga magsasaka ay nakakakita ng maraming espiritual na kabundukan at malalawak na lupain na nakakubli hanggang sa nakalipas na mga panahon na lumilitaw sa kanilang harapan ngayon. Pagkatapos nito, nagsimulang pumasok ang mga magsasaka na iyon sa teritoryo ng Orstellan sect sa maayos na paraan. Sa kabila ng pagiging makapangyarihan at superior na mga magsasaka, lahat sila ay sinunod ng eksakto ang mga tagubilin ni Yarona dahil sa takot sa mga epekto. Samantala, si James ay nagpapahinga sa isang malaking bato sa Mount Solis, ang espiritual na bundok na minsang pinili ni Lady Tahila bilang kanyang tirahan. Habang nag-conjure siya ng isang imahe na nagpapakita ng tanawin ng pasukan sa teritoryo ng Orstellan sect, nakita ni James ang hindi mabilang na mga magsasaka na dumarating doon. Ang daming tao. Hindi nagtagal, nakita niya ang ilang pamilyar na mukha, na kinabibilangan ni Whalia, Sachi, at Whale. Isang malabong ngiti ang naglalaro sa labi ni James habang inaalala ang mga masasayang alaala niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil may ilang buwan pa bago ang Orstellan Convention, nagpasya si James na gamitin ang oras upang bisitahin at makipag-usap sa mga kaibigang iyon. Naghintay si James hanggang sa makaupo na ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala sa kani-kanilang tinutuluyan. Pagkatapos, umalis siya sa bundok Solis. Ang unang lugar na napuntahan niya ay ang tinutuluyan ni Whalia. Na-detect ni Whalia ang aura ni James sa sandaling lumitaw siya sa labas ng kanyang silid. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at binuksan iyon. Habang nakatitig siya sa lalaking nakatayo sa harapan, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang mga pisngi. Anong problema? Mainit na sinalubong siya ni James. Hindi mo ba ako tinatanggap dito? Guru. James. Lumabas sina Winona at Sachi sa kwarto ni Whalia nang marinig ang boses nito. Mukhang nagulat sila nang makita si James doon. Huwag kang makinig sa lalaking iyon. Nag-materialized si Thea sa harap ng bakuran noon. She said in a stern voice, hindi siya si James. Ang tunay na James ay banihag ng Orstellan sect. Ang taong ito ay ang santo ng Orstellan sect, si Saint Zuriel. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Thea, sinaman ng tingin ni Whalia at ng iba pa si James ng maingat na tingin. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sa isang iglap, nag-teleport si James at muling nagpakita sa tabi ni Thea.
Pagkatapos, isang mapaglarong sampal ang ibinigay niya sa ilalim nito. Bakit ikaw? Sigaw ni Thea sa kanya. Hindi ka dapat magalit ngayon. Nasa loob kami ng teritoryo ng Orstellan sect, at narito si Haring Marcy Ice. Higit pa rito, mayroong higit sa isang maliit na bilang ng mga miyembro ng Orstellan sect na mas mahusay at makapangyarihan kaysa kay Haring Marcy Ice. Hindi kasing pala kaibigan ang mga iyon. Pilit na pinipigilan ni Thea ang kanyang galit matapos marinig ang mga sinabi ni James. Ibinaling ni James ang tingin kay Waleria. Ngumiti ito sa kanya. Sa tingin mo, hindi rin ako si James. Medyo matagal na tinitigan ni Waleria ang lalaking nasa harapan niya. Nararamdaman niya ang aura ni James na nanggagaling sa kanya. Gayunpaman, may nakita rin siyang higit na hindi niya naiintindihan. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Waleria, may tiwala ako kay Thea. Siya ang partner ni James, kung tutuusin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni James. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa human race at sa 10 distrito, ito ang kapalit ko. Kahit ang asawa ko ay hindi ako makilala sa puntong ito, nasaan si James? Dalhin mo ako sa kanya, naiinip na putol ni Thea. Marahil ay hindi mo na siya makikitang muli sa buhay na ito, pabirong sabi ni James, you should just spend this lifetime with me. Pagkatapos, makikilala mo ulit si James Caden sa susunod. Kabanata 5074 na isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Thea habang nakikinig sa sinabi ni James. Siya ay patuloy na nakatitig sa kanya na may bahagya unveiled contempt. Ramdam ni James ang nakamamatay na hangin na nagmumula kay Thea. Sabay tigil niya sa kakalokohan. Pagkatapos, sinubukan niyang ipaliwanag sa pinakawasto at taos-pusong paraan, TM the real James Caden. Nagdusa ako ng mga kritikal na pinsala sa pakikipaglaban kay Mekaisto. Sa kabutihang palad, ang aking kaluluwa ay sumanib sa endless light, at nakaligtas ako sa ganoong paraan. Nang muling nagising ang aking kaluluwa sa kalaunan, nakakuha ako ng liwanag mula sa endless light at nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Colorecho Stone. Pagkatapos noon, hinanap ko ang bato ng Colorecho at pinagsama ito, na nagresulta sa aking pagkabuhay na maguli. Ang Orstellan sect ay isang nakatagong sekta na nagtrabaho sa pagprotekta sa Colorecho Stone. Sinabi sa kanila ni James ang lahat ng nangyari noon. Gayunpaman, maliwanag na hindi kumbinsido si Thea kahit kaunti. Wala siyang duda na nagbubugalang ng kasinungalingan ang lalaki sa puntong iyon. Nagkibit-balikat si James bilang pagbibitiw. Wala akong magagawa kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin. Sa paglipas ng panahon, malalaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos nun, tumalikod na si James at umalis. Sinulyapan ni Waleria ang madilim na mukha ni Thea at nagtanong sa mahinang boses, para sa akin, siya ang totoong James. Sigurado ka bang hindi siya ang tunay na deal? Siya ang santo ng Orstellan sect. Bumantong hininga si Thea. Gusto niyang maniwala na si Saint Suriel ang totoong James. Gayunpaman, hindi niya maiwasang pagdudahan ang lalaki sa tuwing naaalala niya ang ginawa sa kanila ni Saint Suriel hanggang kamakailan lamang. Si James ay nagplano na makipag-chat kay Waleria, na isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Nakalulungkot, siya at ang iba ay hindi naniniwala sa kanya. Nagpasya siyang bisitahin si Henrik sa susunod. Dumating si James sa isang manor na hindi masyadong kalayuan. Pumasok siya sa pintuan at nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa loob ng bahay. Naroon din sina Winton, Yardos, at marami pang iba. So, nandito kayong lahat. Habang naglalakad siya papunta sa grupo, nakita ni James ang isang maganda at eleganteng babae sa grupo ng mga lalaki. Zella. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. James. Tumayo si Zella dahil natutuwa siyang makita siya. Siya ay isang pekeng, sabi ni Winton sa isang monotonous na boses, ang taong ito ay talagang Saint Suriel mula sa Orstellan sect, ano? Natarante si Zella nang marinig ang sinabi ng kapatid. Medyo awkward na ngumiti si James kay Zella. Pagkatapos, pumunta siya sa bakanteng upuan at umupo. Gusto ni Haring Marcy Ice na sanayin at pahusayin ang aking kaisipan, kaya hiniling niya na baguhin ko ang aking hitsura dati. Ngayong lubusan ko na ang divine martial art, hindi ko na kailangang itago ang tunay kong pagkatao.
Ang iba ay patuloy na nakatitig kay James nang walang ekspresyon, maliban kay Zella, na unti-unting kumukurap habang pinag-aaralan ang mukha ni James. Henrik, hindi ka rin ba naniniwala sa mga sinabi ko? Itinuro ni James ang tingin kay Henrik. Nag-cross arms si Henrik. Paano mo inaasahan na magtitiwala ako sa iyo gayong hindi mo man lang makumbinsi si Thea na gawin iyon? Zella, kailangan mo akong tulungan. Nabuhay lang ako dahil sa inscripsyong ibinigay mo sa akin matagal na ang nakalipas. Sabik na tumingin si James kay Zella. Winton, sa tingin ko siya si James. Sinalubong ni Zella ang mga mata ni Winton. Hindi namin masasabi ng sigurado sa ngayon. Nagpatuloy si Winton, mukhang nagtataglay ng mga dakilang kapangyarihan at kaalaman ng mga miyembro ng Orstellan sect. Kung ipinakulong nila si James at napagmasdan ang kanyang kaluluwa, hindi magiging mahirap para sa kanila na malaman ang lahat tungkol sa kanya. May punto ka. Bahagyang tumango si Zella at medyo lumayo kay James sa upuan niya. Walang sino mang kaluluwa sa silid ang maniniwala kay James at ang salarin na nagdala sa kanya sa mahirap na sitwasyong ito ay walang iba kundi si Haring Marcy Ice. Magkakagulo na sana ang matandang James sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, nagbago si James. Hanggat ligtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ito ay sapat na para sa kanya. Aalis na ngayon. Tumayo si James at lumabas ng mansyon. Sa labas, ginamit niya ang kanyang zen para maghanap ng mga pamilyar na aura. Ilang sandali pa, huminto siya sa isang tahimik at liblib na lugar sa kalaliman ng kabundukan. Shena. Kabanata 5075. Si Shena ay nagmumuni-muni sa isang nakaupong posisyon sa lupa. Nang marinig ang boses ni James, agad siyang tumayo. Habang tinatanaw niya ang pamilyar na mukha sa harapan niya, si Shena ay reflexively nangumiti at binati ang lalaki, James. Sa sandaling iyon, natigil ang ngiti sa kanyang mukha. Napaatras pa ng ilang hakbang si Shena. Naalala niya kung paano ginagaya ni Saint Suriel si James. Matagal nang hindi nagkita. Mainit na sinalubong siya ni James. Umalis ka na, sabi ni Shena sa masungit na tono. Okay. Tila hindi naapektuhan si James habang lumalawak ang ngiti at humahakbang. Maxine, kamusta ka na? Nag-teleport si James at muling sumulpot sa tabi ni Maxine. Napatingin si Maxine sa direksyon ni James. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmumuni-muni nang hindi nagbigay ng anumang tugon kay James. Bahagya siyang nagkamot ng ilong at tumalikod para umalis. Queen, long time no see. Sobrang namiss kita. Nakita ni James ang lokasyon ni Quincy at nag-teleport siya sa malapit. Si Quincy ay kaibigan ni Thea, at tinulungan pa niya si James sa pamamahala ng mga gawaing pang-administratibo ng Wormstead dati. Mataray na sabi ni Quincy, walang maloloko sa paniniwalang ikaw si James. Sumuko ka na lang. Narinig niya mula sa iba kung paano lumilibot ang pekeng James at nakikipagkita sa mga dating kaibigan ni James. Buntong hininga. Kahit ikaw pa sinasabi mo yan. Paiyakan mo ako. Ha? Ngumisi si Quincy. Ang totoong James ay hindi magsasabi ng ganyan. Ganun ba? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Umalis ka na lang. Tinuro ni Quincy ang pinto. Pagkaalis ni James sa kinaroroonan ni Quincy, kalaunan ay nagpasya siyang hanapin si Henry. Henry. Lumapit si James kay Henry at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Henry. Pagkatapos, isinama niya si Henry habang nag-teleport siya palabas ng teritoryo ng Orstellan sect. Pareho silang dumating sa loob ng isang restaurant na matatagpuan sa lungsod ng isang kalapit na universo. James interrupted him, hindi mo na kailangang ulitin ang sinasabi ng iba sa akin. Isipin na lang ito bilang isang imbitasyon mula kay Saint Suriel ng Orstellan sect. Pwede kitang samahan uminom, di ba? Salungguhit. Oo. Oo naman. Pumayag naman si Henry. Gumawa si James ng tribulation liquid at ibinuhos ito sa 2 tasa. Nang ipasa niya ang isa sa mga tasa kay Henry, sinimulan ni James na isalaysay ang mga alaala na pinagsaluhan nila sa Southern Plains. Hey! Isa iyon sa pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Wala kaming cultivation base o kaalaman sa anumang mga kasanayan. Gayunpaman, nakadama ako ng malaking kasiyahan mula sa mga makamundong sandali na iyon.
Ngayon, ang ginagawa lang namin ay magsanay at magsanay ng walang katapusan para sa aming paglilinang. Parang hindi ko makita ang katapusan nito. Umalangaw-ngaw si Henry sa mga salitang iyon habang nakikinig kay James. Alam niyang malamang nalaman ni Saint Suriel ang mga detalyeng iyon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga alaala ni James. Gayunpaman, hindi niya maiwasang alalahanin ang mga masasayang araw na iyon. Pagkatapos nilang mag-chat ng ilang oras, tinanong ni Henry, ayos lang ba si James? May ginawa bang masama sa kanya ang Orstellan sect? Bahagyang ngumiti si James at tumayo mula sa pagkakaupo. Pagkatapos, mahinang tinapik niya si Henry sa balikat. Huwag kang mag-alala. Ligtas siya at maayos na. Bahagyang tumanggo si Henry nang marinig iyon. Umalis si James sa restaurant at bumalik sa Mount Solis ilang sandali pa. Pagkatapos, hinintay niya ang pagsisimula ng Orstellan Convention sa loob ng bakuran ng Mount Solis. Hindi nagtagal, araw na ng Orstellan Convention. Kabanata 5076 na maraming mahuhusay na magsasaka mula sa buong 10 distrito ang naglakbay sa base ng Orstellan sect upang dumalo sa kaganapan. Ang Orstellan Convention ay marahil ang pinakamalaking kaganapan na idinaos sa kasaysayan ng lahat ng 10 distrito. Nagtipon ang lahat sa plaza na nasa labas lamang ng pangunahing bulwagan ng Orstellan sect noong araw na iyon. Ang mga miyembro ng Orstellan sect ay nakitang nakatayo sa isang kumpol malapit sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Sa kanila, ang pinuno ng Orstellan sect, si Cray Fayed, ay isang batikang magsasaka na nagtataglay ng pambihirang, hindi malulutas na kapangyarihan. Maging si Haring Marcy Ice ay nagpahayag ng kanyang paggalang sa kanyang pinuno. Naroon din sina Haring Marcy Ice at James. Nagpatuloy si James sa pagpapakita sa mga pampublikong lugar gamit ang kanyang tunay na anyo sa halip na gamitin ang hitsura ni Saint Suriel. Maligayang pagdating, mga kapwa magsasaka. Ilang hakbang pasulong si Cray. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa plaza. Inimbitahan namin kayong lahat sa Orstellan sect dahil malapit na naming i-unlock ang Orstellan realm. Ang Orstellan realm ay nilikha ni Lady Tehila at ipinagkatiwala sa amin. Karamihan sa inyo ay malamang na hindi pa naririnig ang kanyang pangalan. Ipapaliwanag ko sandali kung sino si Lady Tehila at kung paano nabuo ang Orstellan sect. Ang mga magsasaka ay matamang nakikinig kay Cray. Lahat sila ay interesadong malaman ang higit pa tungkol sa background ng Orstellan sect. Noong bagong likha ang Endlos, ang mundo ay sinalanta pa rin ng maraming makapangyarihang demonyong Panginoon. Sa ilang mga punto, ang mga extraterrestrial na demonyo ay nakagawa ng pagbubukas sa hadlang ng Endlos at nilusob ang Endlos. Kasunod nito, hindi mabilang na mga magsasaka ang nagtipon at itinatag ang Orstellan sect upang labanan ang mga extraterrestrial na demonyo. Ito ang pinakamadugo at pinakamahirap na labanan sa kasaysayan ng Endlos. Maraming buhay ang nawala sa panahong iyon. Sa kalaunan, nakuha ni Lady Tehila ang kaliwanagan mula sa tatlong sinag ng Endless Light. Nilikha niya ang Herstellan art at ginawa ang Coloretsuous stone mula sa Endless Light. Pagkatapos, ginamit niya ang mga ito upang isara ang pagbubukas sa hadlang ng Endlos at pigilan ang pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo. Iyon ang katapusan ng unang pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo. Pagkatapos nito, ginugol ni Lady Tehila ang kanyang oras sa isang closed-door meditation upang pag-aralan ng malalim ang Herstellan art. Sa wakas, lumikha siya ng isang mas mataas na lihim na sining na pinangalanang Orstellan art. Umalis si Lady Tehila pagkatapos niyang ipagkatiwala sa amin ang Orstellan realm at ang Orstellan art. Ang taong makakapasa sa pagsubok ng Orstellan realm ay magiging bagong pinuno ng Orstellan sect. Ang taong iyon ay makakatanggap din ng pagkakataong matutunan ang Orstellan art. May mga hingal at bulungan ng pagkasabik sa gitna ng mga tao habang nakikinig sila sa anunsyo ni Cray. Hindi nagtagal, muling tumahimik ang mga magsasaka habang si Cray ay nagbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa Orstellan realm. Ipapaliwanag ni T ang mga patakaran na may kaugnayan sa kung paano ka makapasok sa Orstellan realm. Pagkatapos na ma-unlock ang Orstellan realm, ang mga cultivator ay kailangang gumawa ng anyo ng kaluluwa para makapasok sa kaharian. Napakadelikado sa loob ng Orstellan realm.
Ginawa ni Lady Tahila ang kaharian sa pamamagitan ng paggamit ng mga labanang nangyari noong unang pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo. Ang Orstellan Realm ay katulad ng isang tunay na larangan ng digmaan. Ang mga tao ay maaaring patayin sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Sa makatuwid, pinapayagan lamang namin ang mga anyo ng kaluluwa ng mga magsasaka na makapasok sa Orstellan Realm. Ang pagkawala ng anyo ng kaluluwa ay maaaring magdulot ng ilang uri ng pinsala sa mismong mga nagsasaka. Gayunpaman, hindi nito aabutin ang kanilang buhay. Hindi nag-iwan si Lady Tahila ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa Orstellan Realm o kung paano kumpletuhin ang pagsubok nito. Kakailanganin ng mga kalahok na malaman ito sa iyong sarili pagkatapos makapasok sa kaharian. Ang Orstellan Realm ay opisyal na bukas ngayon. Nais ko sa lahat ng ating mga kapwa magsasaka ang pinakamabuting kapalaran. Itinaas ni Cray ang kamay at marahang kumaway. Isang napakalaking imahe ang naaninag sa hangin sa itaas ng teritoryo ng Orstellan sect. Nakikita ng lahat ang magagandang tanawin sa larawan. Bukod doon, ang mga ulap ng itim na aura ay maaaring makita sa malayong background din. Lahat, mangyaring tandaan na pumasok na may mga anyo ng kaluluwa lamang. Sa mga pumapasok na may aktwal na katawan, hindi mananagot ang Orstellan sect kung may aksidenteng mangyari sa inyo, paalala ni Cray sa kanila. Ang ilang mga magsasaka ay naupo sa mga posisyong nakaupo at ginawa ang kanilang mga anyo ng kaluluwa upang maghanda. Sa sandaling natapos ni Cray ang kanyang mga anunsyo, ang mga kaluluwa ng mga magsasaka na iyon ay nag-teleport patungo sa imahe sa hangin at pumasok kaagad sa Orstellan Realm. Kabanata 5077 sa isang iglap, libo-libong cultivator ang nakapasok sa Orstellan Realm. Pupunta ka ba, Zavis? Tumingin si James kay Haring Marcy Ice at nagtanong. Bumantong hininga si Haring Marcy Ice. Sana makita ko rin kung ano ang nasa loob ng Orstellan Realm gamit ang sarili kong mga mata. Sa kasamaang palad, tinukoy ni Lady Tahila na ang mga miyembro ng Orstellan sect ay hindi pinapayagang pumunta sa Orstellan Realm bago siya umalis. Hindi ba ibig sabihin hindi na rin ako makapasok sa kaharian? Nagsalubong ang kilay ni James. Haha! Tumawa si Haring Marcy Ice. Ang panuntunang iyon ay naaangkop lamang sa mga lumang miyembro. Ang mga sumapi sa Orstellan sect pagkaalis ni Lady Tahila ay hindi nakatali dito. Labis na gamaan ang loob ni James sa narinig. Nagpatuloy si Haring Marcy Ice, good luck sa paggalugad sa Orstellan Realm. Bahagyang tumanggaw si James. Pagkatapos, umupo siya sa lupa at gumawa ng anyo ng kaluluwa mula sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ng kaluluwa ay bumaril patungo sa imahe sa kalangitan sa susunod na sandali. Pumasok si James sa Orstellan Realm at nakarating sa isang lugar na parang highland area. Matataas at naglalakihang mga puno ang nakatayo sa nakapalibot na mga bundok. Binitiwan ni James ang kanyang zen para tingnan ang paligid. Sa kanyang sorpresa, napakalawak ng Orstellan Realm na tila hindi makita ni James ang mga hangganan ng kaharian gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang paligid. Namangha si James sa kung gaano katotoo ang lahat ng bagay na tila lumitaw sa Orstellan Realm. Kahit na siya ay hindi masasabi na siya ay nasa loob ng isang artificial na kaharian kung wala siyang paunang kaalaman sa una. Maaaring makita ni James ang kumpletong mga landas at ang greater path sa kaharian. Bilang karagdagan, naramdaman pa niya ang pagkakaroon ng mga landas sa langit. Hindi kaya ito isang artificial realm? It might be a world created by Lady Tahila instead. Isang maliit na pagkunot ng noo ang sumisira sa kanyang gwapong katangian. Sa kasamaang palad, walang makapagbibigay kay James ng mga sagot sa maraming tanong niya. Ang tanging paraan para mas maunawaan ni James ang Orstellan Realm ay ang pag-explore niya mismo sa realm. Si James ay nag-teleport at muling nagpakita sa isang malaking, sinaunang lungsod. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mag-scan sa buong lungsod. Gayunpaman, wala siyang makitang may buhay sa lugar. Dumating na rin sa lungsod ang ilang mga magsasaka sa kanilang mga anyo ng kaluluwa. Nagtipon sila sa isang sulok ng lungsod at pinag-uusapan ang kanilang naobserbahan sa ngayon. Walang anuman dito. Eksakto. Ang lugar na ito ay parang isang desyerto na distrito. Wala akong mahanap na kaluluwa sa lugar na ito.
Si James ay naglibot sa tiwangwang na lungsod at nagkaroon ng kaparehong conclusion gaya ng mga magsasaka na iyon. Ang Orstellan realm ay kasing laki ng alinman sa 10 distrito. Inakala ni James na maaaring mas malaki pa ito kaysa sa ilan sa mga distrito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kahig ng madilim na aura sa paligid ng distrito. Habang lumalapit ang mga madilim na aura na iyon, isang napakalawak na alon ng demonyong enerhiya ang dumaan sa lugar. Ano sa lupa? Ang mga extraterrestrial demons. Nakita ng iba pang mga magsasaka ang presensya ng mga extraterrestrial demons ng sabay-sabay. Ang presensya ng mga extraterrestrial na demonyo ay lumitaw na nag-trigger ng pagsisimula ng isang malakas na pormasayon. Ang buong distrito ay na-encapsulated ng pormasayon sa loob ng ilang segundo. Ang mga extraterrestrial demons ay agad na hinarangan sa labas ng formation. Kailangan ba natin silang lipulin para makapasa sa pagsubok sa Orstellan realm? Malakas na tanong ng isa sa mga magsasaka. Kabanata 5078 nagsimulang maglakbay ang mga magsasaka sa gilid ng pormasayon sa direksyon kung saan nakita nila ang madilim na aura. Nang marating nila ang harang ng pormasayon, napansin nila na ang hadlang ay nagtatapos sa kabila ng isang napakalaking lungsod. Ang lungsod, na katulad ng isang distrito, ay may sukat na mas malaki kaysa sa alinman sa 10 distrito sa labas ng mundo. Nakapagtataka, ang lungsod ay ganap na napapaligiran ng makapal at matataas na pader. Si James ay nagkatawang tao sa isang lugar sa matataas na pader na iyon at tumingin sa malayo. Nakikita niya ang mga ulap ng madilim na ambon na lumilipat patungo sa lungsod. Hindi mabilang na mga halimaw ang nakatago sa gitna ng itim, nakakaligalig na ambon. Pinagsalubong ng isang nakasimangot ang kanyang mga kilay. Masasabi ni James na ang mga halimaw na iyon ay hindi katulad ng mga nakasalubong niya noon. Ang mga halimaw na ito ay nagmumula sa mga nagbabantang aura na higit na makapangyarihan at nakahihigit. Ang mga halimaw na iyon ay nagsimulang umatake sa mga pader ng lungsod ng buong lakas. Sa kabutihang palad, ang formation cast sa paligid ng mga pader ay tila nananatili ng maayos sa sandaling ito. Gayunpaman, parami ng parami ang mga halimaw na nagtitipon sa labas ng mga pader. Sa ilang mga punto, ang pormasayon ay maaaring masira dahil hindi na nito makayanan ang mga pag-atake. Sa isang lugar sa ibaba kung saan nakatayo si James, isa pang grupo ng mga magsasaka ang nagmamasid din sa sitwasyon sa labas ng mga pader ng lungsod. Sina Zayden at Zizel ay kabilang sa mga taong iyon. Ama, tinitigan ni Zizel ang mga halimaw na may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata. Isang tao lang ang makakatanggap ng pagkakataong matutunan ang Orstellan art at maging bagong pinuno ng Orstellan sect. Gayunpaman, 10,000 mga magsasaka ang nakapasok sa Orstellan realm. Ang kompetisyon para sa pwesto ay magiging lubhang mabangis. Tinanong ni Zayden, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin para makuha ang pagkakataon at maging bagong pinuno ng Orstellan sect, kung gayon? Sandaling tumigil si Zizel at sinabing, si Lady Tahila ay tiyak na lumikha ng malaking lungsod na ito sa loob ng Orstellan realm at ipinakita sa amin ang extraterrestrial demons na umaatake dito ng may dahilan. Malamang na pinili niya ang larangang ito sa layunin ng pagsasanay at pagtulong sa mga susunod na henerasyon na magsama-sama upang harapin ang ating mga kaaway. Sa tingin ko ang taong gumagawa ng pinakamalaking kontribusyon sa labanan ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na mapili upang maging bagong pinuno ng Orstellan sect. Pumayag naman si Zayden, Ma'am. Parang kapani-paniwala iyon. Nagsimula siyang magtrabaho sa pagbuo ng isang pangkat ng mga magsasaka upang lipulin ang mga extraterrestrial demons. Dahil minsan siyang naging Panginoon ng Endlos, nakapagtipon si Zayden ng napakaraming mga tagasunod na handang magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, mayroon ding mga tumanggi na sumama kay Zayden. Karamihan sa kanila ay mula sa mga nakatagong sekta tulad ng mga dakilang patriarch ng Mount Genesis at Mount Taba, ang mga magsasaka mula sa Silberg Island, at Franco. Ang mga taong iyon ay nagtipon din ng kanilang sariling mga tauhan at nagtayo ng mga base sa iba't ibang lugar sa kahabaan ng mga pader ng lungsod upang palayasin ang mga extraterrestrial demons. Halos lahat ng mga magsasaka ay umabot ng katulad na mga conclusion tulad ni Zizel. Sa makatuwid, maraming grupo ang nagsimulang bumuo sa kahabaan ng mga pader ng lungsod,
kasama na ang mga taong nagsasaka. Nag-teleport si James at nakarating sa base na itinakda ng mga magsasaka mula sa human universe. Hindi pa nagtagal, nagsimula siyang makakita ng mga bagong palatandaan ng buhay. Sa loob ng Mega City, maraming buhay na nilalang na may dakilang kapangyarihan ang lumitaw sa maganda, misteryosong universo. Di nagtagal pagkatapos, naramdaman din ni James ang pagkakaroon ng mga bagong nilalang sa ilang iba pang mga universo na matatagpuan sa loob ng Mega City. Naramdaman ni James na ang mga nilalang na iyon ay hindi mga anyo ng kaluluwa ng mga magsasaka na nagmumula sa labas ng mundo tulad niya. Sila ay mga nilalang na may aktwal na katawan na nagtataglay ng kanilang sariling mga pag-iisip at damdamin. Matapos itong pag-isipan, ipinalagay ni James na ang Orstellan Realm ay malamang na isang kopya ng unang pagsalakay ng extraterrestrial demons sa Endlos. Ang mga buhay na nilalang na lumitaw ay mga nilalang na umiral noong mga panahong iyon. Malamang na nagawa ni Lady Tahila na lumikha ng mga clone ng mga nilalang na iyon sa Orstellan Realm sa pamamagitan ng paggamit ng ilang uri ng mahiwaga, makapangyarihang kasanayan. Nakikipagpulong si Thea sa iba pang mga magsasaka ng tao upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang nang si James ay nauna sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata at umungol, tumigil ka sa pagiging istorbo. 5S Kabanata 5079 na James beamed broadly at her. Hi Thea. Lahat ay nakatingin kay James na may malamig, hindi magiliw na mga tingin. Hindi alintana kung ginagaya niya si James o hindi, malamang na magagamit natin ang tulong niya. Iminungkahi ni Shrivel ang isa pang diskarte sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, siya ang santo ng Orstellan sect. Dapat niyang malaman ng isa o dalawang bagay tungkol sa Orstellan realm. Darating din siya sa isang punto. Mabilis na sinabi ni James, wala akong masyadong alam tungkol sa Orstellan realm. Itinalaga lamang nila ako bilang santo dahil nabuhay akong muli sa pamamagitan ng bato ng Coloretua. Malamang wala akong maitutulong, pero ako ang totoong James. Napapikit na lamang si Thea nang marinig ang sinabi nito. Itinuro ni James ang kanyang tingin sa direksyon ni Zella. Tapos, nakangiting tanong niya, Zella, may clues ka ba kung ano ang magagawa natin ngayon? Umiling si Zella. Nawala ang kakayahan ko bilang propeta noong nakaraan. Hindi ko makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap ngayon. Baka matulungan kitang mabawi ang iyong kapangyarihan, sagot ni James. Kaya mo ba iyon? Hindi napigil ang umasa ni Zella matapos marinig iyon. Please subukan mo. Hindi lubos na sigurado si James kung maaayos o maibabalik niya ang kapangyarihan ni Zella. Noon, isinakripisyo mo ang iyong kapangyarihan bilang isang propeta para i-unlock ang aking potensyal. 2/3. Binigyan mo ako ng tulong na kailangan ko. Now that I've gained enough power, I should help restore yours. Mahinahong paliwanag ni James. Ang ibang nakatayo sa kanilang paligid ay hindi masyadong inisip ang mga sinabi ni James dahil nakita pa rin nila siya bilang si Saint Suriel. Habang naglalakad siya papunta kay Zella, itinaas ni James ang kamay niya at nag-generate ng power sa palad niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinatong ang palad niya sa noo ni Zella at ipinasok ang kapangyarihan nito sa katawan nito. Kasabay nito, medyo nanginginig ang aktwal na katawan ni James sa outside world. Tila nilabag ni James ang ilang mga paghihigpit habang sinisikap niyang ibalik ang mga kapangyarihan ni Zella bilang propeta. Sa isang iglap, natamo niya ang napakalaking halaga ng karma. Parehong ang kanyang aktwal na katawan at ang kanyang anyo ng kaluluwa ay nasa ilalim ng malaking presyon mula sa mga kapangyarihan ng karma. Nakikita ng iba kung paanong ang anyo ng kaluluwa ni James ay nasa bingit ng pagkadurog dahil sa mapanirang puwersa ng kapangyarihan ng karma. Tumigil ka. Tinawag siya ni Winton, maaaring masira ang anyo ng iyong kaluluwa kung pipilitin mong gawin ito. Madi-disqualify ka at mapapalabas sa Orstellan realm kapag nasira ang anyo ng iyong kaluluwa. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si James sa pagbuhos ng kanyang kapangyarihan sa katawan ni Zella. Sa halip, isinaaktibo niya ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa pagpirma upang mapaglabanan ang mga kapangyarihan ng karma. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang anyo ng kaluluwa ay lumitaw ng husto. Sa mismong sandaling iyon, si Zella ay nabaon sa isang sinag ng liwanag na nabuo ng hindi mabilang na mga inscription.
The Endless Light, gulat na bulalas ni Thea. Samantala, si James ay nagpatuloy sa pag-channel ng kanyang kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang kamay. Tumingin si James kay Zella at nagtanong, ano ang nararamdaman mo ngayon? Dahan-daang iminulat ni Zella ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng ethereal aura sa kanya. Ngumiti siya ng matamis at sumagot, nabawi ko ang kapangyarihan ko. Salamat, James. Kahit wala sa kanilang mga kaibigan o pamilya ang tumanggap ng paliwanag ni James, naramdaman pa rin ni Zella na ang lalaking nauna sa kanya ay ang tunay na James. Nakaramdam ng matinding ginhawa si James nang marinig ang mga sinabi niya. Pagkatapos, tinanong niya, dapat mong gamitin ang iyong mga propesya na kapangyarihan upang suriin at malaman kung ano ang dapat nating gawin upang maging panalo sa pagsubok ng Orstellan Realm. Ipinanganak si Zella na taglay ang kanyang mga kapangyarihang propeta. Nawalan siya ng kapangyarihan noong sinubukan niyang tulungan si James noon. Ang isa ay kailangang magdusa sa nakakatakot na kahihinatnan ng mga kapangyarihan ng karma kung gusto nilang mabawi ang mga nawalan na kapangyarihan tulad ng kay Zella. Gayunpaman, si James ay walang ganoong mga alalahanin sa kanyang antas ng mga kasanayan at paglilinang. Nang marinig ang hiling ni James, pumikit si Zella at tumahimik. Ilang sandali pa, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. May nakita ka ba? Tanong agad ni James. Sagot ni Zella, medyo komplikado ang sitwasyon ngayon. Mayroon kaming isang malaking bilang ng mga magsasaka mula sa labas ng mundo na pumapasok sa kaharian. Gayun din, may iba pang mga nilalang na umiiral sa Orstellan Realm. Sabihin lang sa amin kung ano ang dapat naming malaman, sabi ni James. Paliwanag ni Zella, we are facing both internal and external problems. Ang ilang mga nilalang ay nagsimulang lumitaw sa Orstellan Realm. Ang mga nilalang na ito ay hindi malugod na tinatanggap ang mga mananakop na tulad natin, at maaari silang maging hadlang sa ating mga pagsisikap na lipulin ang mga extraterrestrial demons. Ang tanging solusyon sa ating kasalukuyang sitwasyon ay ang hawakan muna ang ating panloob na problema. Ang pag-iisa ng mga nilalang sa Orstellan Realm ay kinakailangan. Kailangan din nating pag-isahin ang lahat ng mga cultivator na nakapasok sa Orstellan Realm para labanan ang extraterrestrial demons. TC. Tinapik ni James ang kanyang panga. Saglit niyang itinuon ang kanyang tingin sa proteksyon na porma sayon sa ibabaw ng megacity. Ayon sa aking pagtatansya, ang pagbuo na ito ay maaaring tumagal ng halos isang panahon. Nangangahulugan iyon na kailangan nating sakupin ang mga nilalang mula sa Orstellan Realm at ang mga magsasaka mula sa labas ng mundo sa loob ng isang panahon. Napataas ang kilay ni Thea nang marinig ang conclusion ni James. Iyon ay magiging isang bagay na halos imposible. Mapalad para sa atin na wala sa mga miyembro ng Orstellan sect ang nakapasok sa Orstellan Realm. Gayunpaman, makakalaban pa rin natin ang nakatataas, kahanga-hangang mga magsasaka mula sa lahat ng 10 distrito, gaya ng Zayden, Wyatt, at Taran. Hindi banggitin ang mga bihasang magsasaka mula sa iba't ibang mga nakatagong sekta. Ito ay magiging lubhang mahirap na sakupin ang lahat ng mga taong ito. Kailangan pa natin itong subukan. Napangiti si James nang may kumpiyansa. Nagtitiwala ako sa iyo, Kabanalban Alan. Hetsema flashed him a wide grin. Wala talagang pakialam si Hetsema kung si Saint Zuriel ba talaga si James o hindi basta't ang huli ay may katayuan bilang santo ng Orstellan sect. Tanong ni Thea sa patag na boses, ano ang balak mong gawin ngayon? Saglit na nag-isip si James at sumagot, si Taran ay nag-alok sa akin ng proteksyon noong nakaraan dahil gusto niyang makipaglaban sa akin. Plano kong makipagkita at makipag-away sa kanya sa pagkakataong ito. Kapag natalo ko na si Taran, mas magiging madali para sa atin na magpatuloy sa iba pang mga plano. Pinapamukha mo na ikaw ang totoong James. Muling iminulat ni Thea ang kanyang mga mata. Malalaman mo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi maaga o huli, sagot ni James. Maging si Haring Marcy Ice ay hindi kalaban kay Taran. Pero, sa tingin mo matatalo mo siya? Napatingin si Winton kay James na may pagdududa. Alam ng lahat doon kung paano natalo si Haring Marcy Ice sa labanan kay Taran kamakailan. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makita si Saint Zuriel na hawakan o ilabas ang kanyang kapangyarihan.
Gayunpaman, kadalasan ay nagdududa sila tungkol sa kanyang mga kakayahan. Aalamin natin yan kapag sinubukan kong labanan siya. Ngumisi si James. Medyo tiwala si James sa kanyang mga kapangyarihan at paglilinang. Nakamit niya ang pinakamataas na anyo ng Divine Martial Art at nagawang makabuo ng Heart Power. Naabot na rin ni James ang Chaos Essentia rank sa ngayon. Bagamat ang Cultivation rank ni Taran ay isang ranggo na mas mataas sa kanya, tiwala si James na makakabawi siya sa pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang kakayahan sa pagpirma na mayroon siya. Ibagay mo sa sarili mo. Hindi ka namin pipigilan, tugon ni Thea. Siya ay tila ganap na walang interes. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay interesado siyang malaman kung gaano kalakas ang santo ng Orstellan sect. Ginamit ni James ang kanyang Zen para hanapin ang posisyon ni Taran. Makikipagkita ako kay Taran at maglalabas ng hamon sa labanan ngayon. Gusto mo bang sumama at manood? Napatingin si James kay Thea at sa iba pa. Siyempre naman. Sumagot si Zella, may tiwala ako sa iyo, James. Si Zella lang ang taong naniwala na ang lalaking nauna sa kanila ay ang totoong James. Sige. Tara na. Ngumiti si James at nag-teleport palayo sa susunod na sandali.